Yung mga perang sinasabi mo, maliban sa mga text messages, ano pa yung proof na po pwede? Kasi baka umabot sa legal action or something, diba? Marami pati pagpapatawa. Proof of what? Proof like, may pinirmahan ba si Mark? We have a proof na deposit slips sa bank, text messages na nanghiram siya. We have proof din, aside from deposit slips, we have CCTV footage here, dito mismo sa event natin, venue, na dito inabot kasi may CCTV dito mismo inabot yung pera one time. We have screenshots of Maya remittances, Maya and GCash remittances sa mga on the side niya. Yun yung mga proof natin. Ano tawag dito? Pati yung sinasabi niya ibibigay, mabalik niya pag nakapera siya. Yeah, meron bang text messages, exchanges of text messages na parang payment able. Alam mo si Jojo, wala naman siyang sinabi na deadline for Mark pero parang ang tingin siguro ni Mark is parang diba parang ilista mo sa hangin, parang gano'n. Yung threat niya, susunugin ko ang bahay. Yes. Ito kami. Meron bang video or something? Or... Well, actually, walang video. Pero we have, kasi kung may video yung parang lalabas naman na, hindi naman siya, spontaneous kasi pagkakasabi niya eh. So, ang video, hindi. Walang video. Kasi, hindi naman scripted yun. It really happened. Meron kaming mga kasama sa room, nandun ang mga assistants, nandun kami, and even kung sabihin naman na parang pabiro lang, it's not pabiro kasi yung dating sa amin, seryoso siya eh, parang may selos na tono eh. If ever na hindi mabayaran ni Mark lahat ng mga inutan niya, which is how much? Siguro aabot na ng I have to check yung mga close lang, close to 1 million or more? More than a million. 1.5 months, more than a million. If ever na hindi na may balik ni Mark yung pera, so would you seek legal action? In fairness to Jojo, ayaw niya. Yan, Jojo. Ayaw niya. Pero kami, hindi kami, as much as possible, ayaw namin pumayag. Kasi syempre, hard-earned money pa rin ni Jojo. Yes. Diba? Kasi kahit nasabihin mong well-off si Jojo, pero syempre, still has his family na kailangan suportahan. Pero sa kanya, bali wala namang pera. Basta kung ang pakita mo na talagang sincere ka, wala naman, he don't mind eh. Pero kami sana, sinasabi namin ni Jojo, kailangan merong managot. Last question, kung mag-sorry si Mark publicly, will it change anything? Makakalimutan ba pati utang or kung ano man, lahat ng mga ginawa? And then, if ever na, it will be a restraining order or something. Kaya ako nagtatanong ng legal kasi pwedeng dumating. Yes. And hindi naman kami magpapatawag din ng ganitong emergency press con kung hindi rin kami ready with that. Kasi, we seek also legal advice before we call this press con. So yun yung question ko na. However, makakabali ba kalilimutan na lang sa pagpapatawad, napakadaling gawin ni Jojo eh. Napakadaling gawin. Kaya lang walang ganun na nakikita na effort. In case nga. In case, walang kakalimutan na yung utang mo. I cannot answer that on Jojo's behalf kasi si Jojo na makakapagsabi siya. Jo, may ako pang sagutin. Sir Joe, okay, next question. Jojo, una ba? Ito yung sasalita mo na si Jojo. Kung patatawarin, yes, patatawarin syempre, pero yung mga kinuha, yung mga nautang na more than 1 million, kasi sayang pera pa rin, diba? Mag-usap na sa dulo. Mag-usap na Hindi ko
Kasi importante kasi sa akin, hindi naman yung secondary yung pera. Ang ano lang kasi doon is, hindi ko alam saan nanggagaling yung galit, yung pagbabanta na susunugin ng bahay, kung i-check pera siya. So, yun yung hindi ko matawid. At saka yung mga sinasabi niya na even kasi ano daw siya, may anxiety and depression, hindi daw siya pwedeng ma-stress kasi according to him, lagi siyang pinapressure nung asawa niya, nung wife niya. Pag wala siya nagdalang pera sa bahay nila, malaking gulo ang nangyayari. That's why, tatawag siya sa akin, mag-message siya sa akin, nakikiusap siya. So pag hindi mo siya pagbibigyan, sasabihin niya magpapakamatay siya. So, siyempre, pag ikaw may sasabihan ng gano'n, matatakot ka, gawa na kung may mangyari nga, konsensya mo. O, diba? So, then, meron din pangyayari na kung hindi ko rin siya tutulungan, ako daw ang nagtutulak sa kanya para kumapit siya sa patalim, at the same time ay gagawin na nga naman daw niya yung mga bagay na hindi maganda, especially yung mga nagme-message sa kanya, pagbibigyan na niya. So, syempre ako, concerned naman ako sa kanya, sabi ko, huwag mo yung gagawin, kaya mabibigyan mo na ulit siya. So, the following day, it's the same problem, ulit-ulit, araw-araw. Wala tayo na kinukonsensya. Oo, ganun ang matumbas. Ganun ang routine. Ganun ang routine. Sorry mga kapatid, diretso ko na ito kay Jojo. Jojo was in for all. Sabi ko lang, ano bang meron sa inyo ni Mark at ganito siya ka, hindi naman natin masabing ka-possessive or ka-demanding or ano tawag doon, parang meron ganun siyang hawak over you. Wala kaming Anything, relasyon or anything. wala kaming relasyon ni Mark Heras, once and for all. Hindi ko gimmick ito para pag-usapan kami. Walang namamagitan sa amin ni Mark Heras. At the same time, hindi ko alam ang takbo ng isip niya. Sa side ko, alam ko yung nilalaman ng isip ko at ang sarili ko. Hindi ko alam ano yung impression niya sa nakikita niya. So magkaiba kasi yun eh. So as of this time, masasabi ko, wala kami any relationship or any commitment sa isa't isa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganung galit. Hindi ko alam. Nagtatay pa siya ligawan ka o something? Wala namang ganun eh. Kasi pag nakikita kami, makikita mo naman sweet yung tao. Pag halimbawa, di siya kumakain ng gulay, sinabi ko, Mark, kumain ka ng gulay. Gagawin niya yun, kahit ayaw na ayaw niya. For him, parang mortal sin yung kumain ng gulay. So pag ako nagutos, gagawin niya. Yun, tapos malambing, pag dadating, ganun, pero walang kahulugan yun para sa akin. Sa akin lang, hindi, siguro, naging kami magkaibigan, hindi ko alam kung ano yung kahulugan sa kanya. Ganun. Thank you, Jojo. Thank you. Yung ni Ray Pumalo, kasi siyempre, sinagot mo na yan na there's nothing between you and Mark. Pero, baka mali rin tayo because we are sending the wrong signal to him. Kasi sa mga press releases at everything, parang you are staged as a couple. Parang kayo mag-jowa doon sa mga press releases natin. Na baka hindi ka aware, baka yun ang dating sa kanya, kaya nagkaroon siya ng chance na mag-take advantage because feeling niya, ginagamit niya naman ito. What do you think? Hindi sumagi sa isip ko at saka ng management ko na gamitin si Mark. Okay, so we know the fact na medyo hindi naman maganda yung takbo ng career niya bago mawala siya kay Nailon. Okay? So, napag-usapan lang si Mark that time, nag-viral yung pagsayaw niya sa Apollo. So, doon lang tayo sa katotohanan. So, syempre, yung impression sa kanya ng tao, nung nakita siyang sumayaw siya sa isang gay bar, ay ninaawa, merong parang mga side comments na bakit niya ginawa yun, naghihirap na ba siya, wala na siyang career or whatsoever.
So, syempre, napag-usapan siya, pero hindi natin alam kung ano yung epekto sa kanya. Na magnify ba yung pangalan niya para magkaroon siya ng maraming projects. So, nung time na mag-collab kami supposed to be, merong nag-set up, hindi namin talaga ma-identify kung sino yun. Actually, isa lang legal action din yung gagawin namin kasi merong influencer na nag-upload yan sa social media. So, the time na nag-upload yan, na in-address ako as businessman. At that time, yun naman kanta ko naman po, hindi na po ako sa nagmamalaki. Tinutugtog na po yung kanta ko, Somewhere in My Past. Ang dami na hong views yan, millions of views na. So, syempre, nung kasama kami o na-intriga kami sa ganoon, nagbigay ng positive result sa kanya. Sa akin naman, okay din naman kasi syempre, still, Mark Heras yun eh, di ba? Kaya walang, sa isip ko, sa amin lahat, walang nagplano na manggamit sa isa't isa. Yun yung ano ko, Nay. Baka akala nyo may relasyon kayo. Baka sa kanya, kasi ikaw sabi mo wala. But that closeness na nakikita natin, at yung nagka-comfortable ka eh. Para sa'yo siguro wala. Pero sa kanya baka in-assume niya na he's special to you. That's why ganun siya kung mag-message sa'yo. Nay, pwede ko sagutin. Yung